Tutulungan tayo niyan. Kasi malapit na. Maalala nyo mga batang Maynila, pinagawa natin yung ospital ng Maynila. Bago, 10-story, fully air-conditioned public hospital. May MRI machine, may CT scan machine, may X-ray machine, merong multiple operating rooms. Meron tayong yung sa babae, mammogram. Lahat brand new. X-ray, stationary X-ray. Pero meron tayong isang ginawa, yung cath lab. Kaya mga batang Maynila, yung isang pinakamahal na diagnostic, malapit na yung cath lab, baka makapaggawa na tayo ng angiogram. Tapos sa training, angioplasty. Yes. Kalahating milyon yan. 1,000,000 yan. Kaya yung mga mahihirap, middle class, and upper middle class, pwede na magpa-hospital sa atin. Makakatulong na tayo sa Philippine Heart Center at PGH kapag na-training na. Kasi yung equipment, 3 years ago pa, nandiyan na. Sa 3 years ako nawala, 3 years din hindi yun nag-function. Pero ngayon, through the leadership of the Director Padilla ng MHD, malapit na siyang ganda. Ako masaya ako sa inyo mga batang Maynila. Sa totoo lang, nakita ko how it works ngayon. Na-train na tayo for angiogram. O yung angioplasty na lang. Tapos bibili na lang ako ng 2 pirasong subsidiary machine, which is kaya-kaya naman natin bilhin yun. So yung mga nagpapa-angiogram ng 50,000, 80,000, tapos magpapa-angioplasty, 1,000,000, 1,000,000. O hindi nyo na kailangan gastusin ng pera nyo. Darating ang oras sa Maynila, libre. Ay, wow. Yes. Yun ang pangarap Kaya natin po. binili yung makina na yun. Pera ng taong bayan Pati yun. yung mammogram, dapat libre po. Pinangutang natin yun nung araw Bagay lang na magamit yun ng ating mga mamamayan. Ayan, inutang natin yan. Dapat magamit nila ng Ay, walang syempre. bayad. Kaya kung pinangutang para magamit ng taong bayan. Tapos 3 taon nakatenga. Pero gagamitin natin yan, update ko po kayo. Alright mga kababayan, isa na naman pong pasabog itong naging topic ni Mayor Isko dito po sa kanyang Yormes Hour. Kasama po si mismo Kauson Kamakailan. No? At isa nga po dito sa kanilang naging topic, ito nga pong mga medical equipment, no, na 3 taon na palang nakatenga at hindi po nagagamit. Magmula nung 3 taong ding nawala si Mayor Isko bilang alkalde ng Maynila ay hindi na po natin nabalitaan itong mga medical equipment na ito. Isa na nga po dito mga kababayan yung angiogram, no. Tinatawag din po itong angiography. Isa pong medical test na ginagamit upang makita po yung mga daluyan po ng dugo. Ito po yung mga arteries at veins sa ating katawan. So ginagamit ito upang masuri po kung may bara, pagkipot o yung aneurysm o iba pang problema sa blood vessels. So narito po yung mga karaniwang dahilan kung bakit pinapagawa po yung angiogram, no. Ito po kilalang kilala po natin tong sakit na to, ang sakit sa puso na lahat naman po ay po pwedeng tamaan po niya, no, yung tinatawag nating coronary artery disease. Okay, so ginagamit tong angiogram para makita kung may bara o pagkipot sa coronary arteries, yung mga ugat po na nagdadala ng dugo sa puso. So makakatulong po ito sa pag-diagnose ng heart attack o chest pain. At ginagamit din po ito mga kababayan sa stroke o transient ischemic attack para makita po naman natin yung problema sa daloy po ng dugo sa utak. So napakarami mga kababayan ng kapakinabangan nitong medical equipment na to, itong pang-diagnostic na to na magagamit po natin sa pangkalusugan po dito po sa ating lungsod. Kaya napakalaking bagay talaga nito mga kababayan. Kaya sobrang proud po si Mayor Isko at very excited sa kanyang naging live para i-announce, no, dahil malaki nga naman po ang ating maisisave mga kababayan, na kaysa igagastos natin yung ating mga naipong pera na galing po sa pinaghirapan po natin ay hindi na natin poproblemahin pa yung ipambabayad natin dahil umaabot po yan ng 50,000, 80,000 up to 500,000 at kung worse pa ay pwedeng umabot pa ng million. So napakamahal po talaga mga kababayan magkasakit ng ganito. So bilang tugon sa ilang mga pangangailangan po dito po sa ating lungsod, kagaya ng mga ganitong mga nasabi ko, yan, sakit sa puso, yung mga
stroke patient. So talagang malaking bagay po ito mga kababayan. So ang malaking pinagtataka ko lang mga kababayan, bakit nung nakarang administrasyon ay hindi man lang natin to narinig, no, o naipabalita man lang, o kung meron man, bakit hindi ito naipagpatuloy at nagamit po ng ating mga kababayan. Kasi one thing for sure, dun sa 3 taong nakalipas ay may mga pasyente po na nangangailangan ng ganitong serbisyo, no, at hindi natin alam kung ano na nangyari sa mga pasyente na yun, no? Pero kung nangyari yan sa panahon ngayon ni Mayor Isko, ay tiyak kahit papaano, no, mabibigyan po ng pag-asa yung ating mga kababayan na talaga namang hikaho sa buhay, no, at kinakailangan ng mga ganitong serbisyo. So dito makikita nyo mga kababayan na sa pakikipag-collaborate ng pamahalaang lungsod ng Maynila dito po sa ilang mga private sectors or government sector. So marami, no, marami tayong nakikitang collaboration na nangyayari ngayon sa pamahalaang lungsod ng Maynila na talaga namang nakikita natin yung benepisyo para po sa taong bayan. Kaya talagang napakalaking bagay mga kababayan na may ganito tayong klaseng leader sa ating lungsod na talagang dapat pamarisan, no? Naman talagang nakakabilib at maraming bumibilib dito po sa mga ginagawa po ni Mayor Isko dahil despite of everything happens sa nakalipas at alam naman po natin na ang lungsod ng Maynila ay humaharap po sa problema po sa pananalapi dahil nga po sa napakarami at lumobo po talaga yung pagkakautang ng ating lungsod. Makikita pa rin po natin yung hope o pag-asa, no, na meron pa rin talaga kahit papaano na magagawa para po muling makabangon po mula sa pagkakalugmok itong ating lungsod. Overall mga kababayan, napaka-impressive po talaga ng ginagawa ni Mayor Isko dahil napakalaking bagay po at napakalaking tulong ng ginagawa niyang pagla-live. Itong Yormes Hour, Talk to the People ay talagang malaking bagay po para po sa lungsod ng Maynila para maapaabot yung talagang totoong balita na first hand po mismo galing po kay Mayor Isko. Ganito yung mga magaganda nating naririnig at nababalitaan, no, dahil at least kahit papaano meron tayong nilook forward na maganda para sa ating lungsod at bilang isang taxpayer mga kababayan ay alam mo kung saan napupunta yung mga buwis na binabayad ng ating mga kababayang nagninegosyo dito sa lungsod ng Maynila at yung may mga property dito sa lungsod ng Maynila. So talagang alam mo na may gobyerno ang lungsod and also kung alam mo kung saan napupunta yung mga binabayad natin para po sa ating lungsod, no. Kaya mga kababayan, please comment down below kung nagustuhan nyo itong ating reaction video at kung nagustuhan nyo ba itong ibinalita sa atin ni Mayor Isko at very excited tayong lahat dyan for sure dahil malaking tulong na naman at kaginhawaan ito para po sa lungsod ng Maynila. So again, mga kababayan, comment down below at ating talakayin yan sa ating susunod na update at pakishare na din po ng ating video kung nagustuhan niyo po at please don't forget to subscribe para always updated po kayo sa mga upcoming videos at reaction video na gagawin po natin. Muli maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.